Okay mga bata, welcome back sa ating video. Bago tayo mag-memorize ng mga chords, chord shape ng ukulele, pag-aaralan muna natin kung ano ba yung chords. Paano ba binubuo yung chords? Kaya, ayan. So, mas maganda malaman natin kung paano para alam natin yung kwento kung bakit ganun yung itsura niya dito. Okay? So, music theory muna tayo. Yung chords po, pwedeng applicable sa ukulele, pwede din applicable sa gitara, pwede rin applicable sa keyboard, piano. Ayan, so ano ba ang chords? Ang chords po ay combination ng notes. So, ayan. So, kung meron ka isang note na, for example, ito, napag-aralan na natin na ito ay G, nung nag-tune tayo. So, pag pinagsama mo yung isa, dalawa, meron na yung chords hanggang tatlo. Ayan. So, ano ba yung notes? Yun yung pitch. So, may pitch. So, G, C, at E. So kapag pinagsama-sama natin yan tugtugin, yun po yung chords. So combination ng chord. Ngayon, bago tayo mag-memorize na ito yung C chord, ito yung E major, C major, mga ganon, paano ba binubuo ang chords? So ang chords po ay binubuo ng at least tatlong nota. Yun yung major chords at minor chords. Binubuo po siya ng root note, tapos yung third, saka yung fifth note. Yan. So bago natin mabuo yung chord na yan, meron po tayong tinatawag na interval sa mga nota. So, meron po yung pagitan. So for example, meron tayong tinatawag na full tone o yung interval, meron ting semitone. So kapag sinabi nating semitone, yun po yung pinakamaliit na pagtaas ng pitch. So meron tayo kasing full tone, yun yung from C to D. So whole tone siya. Meron namang yung nasa gitna ng C sa kanang D, yun po yung half. Yun po yung yun yung semitone. Yung interval. So meron tayong note in between, halimbawa G at A. So G at A, ito po yun. Ito yung gitna. So meron tayong tinatawag na semitone. So ang tawag dyan, for this case, ay G sharp, mas mataas ng konti sa G, ibig sabihin G sharp, susunod yung A. So yung nasa gitna nung dalawang yan, yun po yung sharp or flat ng A. Semitone po ang tawag doon. So ano ang kinalaman nun sa chords? Kasi yun yung ating kodigo para mabuo natin yung chords. For example, bubuo po tayo ng C major chord. Ang formula, may formula, ay mula dun sa root chord, for this example yung C. So meron tayong C, bibilang po tayo ng dahil kailangan natin yung major third niya saka yung panglima. So kasi C, D, E, yun po yung third, F, saka G. So yung first is yung root C, yung second note ay yung third, yung C, D, E, and then yung pang third note, yung po yung pang fifth, yung perfect fifth, yung perfect fifth, yung pang tatlong note. So C, D, E, F, G, yun po yung ating C. So paano binubuo yan? Bibilang po tayo ng, kung ito yung root note, baliktarin natin. So ito yung root note na C, bibilang po tayo ng interval na 4. So C, bibilang tayo ng 4 simula after ng C. So that's C, C sharp, D, D sharp, E. So makikita nyo 1, 2, 3, 4. So yun yung ating major third. So bibilang tayo ng 4 na semitone mula dun sa root. So C, C sharp, D, D sharp, E. Yun yung third. At kailangan pa natin ngayon yung ating yung perfect, yung panglima, yung perfect fifth na note. So mula dito bibilang po tayo ng 3. So yun yung pang-8. Ayan. So 1, 2, 3. So mula sa E, meron tayong F, yung pala note. Yung E saka F, wala pong semitone yan. So wala siyang E sharp. At yung B saka C, wala ding semitone. So B, walang B sharp, C agad. So dito, dahil nasa E na tayo, F sharp, G. So bibilang tayo mula dito ng 3. So bali pang 7 siya mula sa root note. So pang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So C, pang 7 is C sharp, D, D sharp, E, F sharp, G.
So yon, kaya nabuo yung ating C major chord. Ayan, gawin nyo lang yan sa lahat. For example, sa F, gawin natin sa F. So, ang pang-apat na semitone sa F, F. So, F sharp, G, G sharp, A. Okay, so F, A. F sharp, G, G sharp, A. Tapos tatlo, 1, 2, 3. So, A sharp, B, and then C. Ayan. So, ano yun? F, A, C. Ngayon, yung notes ng F major. So, F, A, saka C. Okay? So, yun. So, alam na natin. So, ngayon, pag nagtipa na tayo ng chord, for example, ito yung C. Yan po ang chord na C. Bakit? Kasi, di ba, yung open notes ng ukulele ay G. Kasama po yan sa chord, sa notes ng C chord. G, C, kasama din. Tapos, ito is E, di ba? So, E. Yan ay C na yan. So, kasi C, E, G na yan. So, pag kinlik mo yan, that's a C major chord. Kaya lang apat yung string niya. So, pag sinama natin tong open, ito ay A eh. So, kapag A yan, hindi siya kasama sa C major. So, gagawin natin siya. Kaya may pindot tayo dito. That's A, A sharp, B, at walang semitone ang B. So, C yan. So, ibig sabihin, C. So, ibig sabihin, magkatono yung dalawa na to, di ba? C, C, tapos G, saka E. Yon ang mga notes ng C major. Okay? So, pwede na tayo ngayon mag-memorize ng mga chords dahil alam na natin kung paano nakuha yung mga notes ng mga chords. So, yan yung sa C. So, ano yung natin kanina, binuo natin, yung F. So, ang F naman ay ganito. Ayan. Ayan. So, anong notes yan? So, open G, ginawa natin dito, A, kasi kanina F, A, saka C, ang notes ng F major. So, yung G, G sharp, A, this is C, diba? F, A, C. So, hindi natin kailangan magpindot dyan. Tapos, yung third note is E. So, one semitone is F, kaya nakapindot dyan. So, ang notes ng first, nung top strings natin ay A, C, F. And then yung open dito, syempre, hindi na natin pipindutin kasi ano na yan eh, C. Which is part din siya ng F major. So, yun yung F. Okay? So, yun muna. Susunod na video natin, tutugtog na tayo ng kanta. Tapos, alam na natin kung ano yung mga chords. Pwede na tayong tumingin sa kodigo, sa chord chart, dahil alam na natin kung paano nabuo yung mga chords na yun. Okay? Subscribe, follow, at magkita-kita tayo sa susunod na video.